Kamote, itlog na may bacon. Kape. Ito na ang ice skating ring na gagawin nila mga dreno. May layout na malaki-laki to. Pinapasukat sa akin ngayon para sa bibiling top na pag-iipunan ng tubig mga dreno. Tama ba? Pag-iipunan ng tubig? Basta ipang cover dyan mga dre. Yun ang gagawin ko. Mga dre, di ba sinabi ko yung mga box na idudonate? Ayan na pala siya, puno na lahat to. Yan. Eto. At saka eto pa. Yan o. Puno na lahat yan mga dre, no? Ang galing nila, di ba? Gusto ko pa sanang maggala. Kaya lang, ang dilim na. Parang gabing-gabi na, di ba? Eh, alas 4 pa lang yan. Ang bilis ng ang bilis ng araw pag winter. Kahit may mga bagay na gusto ko pa sanang gawin, eh, tatama rin ka na kasi nga, madilim na eh. Ang ganda ng patak ng snow, di ba? Sana nakukuha. Na-excite pa rin ako mga dreno. Pag mga unang patak, excited pa rin ako niyan. Pero pag tumagal-tagal na at saka madami na, yun na, medyo hindi na nakakatuwa. Bawal yan. Nag-scooter na rito. Ano tawag doon? Oo nga, electric scooter. Nandito tayo sa Canadian Tire ngayon para bumili ng Topcon. Yun ang ginagamit ko mga dre pag meron akong i-drill sa pader. Hi. Ça va bien? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Topcon. Magandang yung fastener mga dre na pag sa concrete wall. Okay na okay yun, hindi nyo na kailangan ng mga metal ng mga wall plug. Ito mga dre concrete screw. Naalala ko, nag-uwi ako nito eh. Nung umuwi ako ng Pilipinas, nagdala ako nito kasi nga ginawa ko yung ginawa ko yung ceiling namin, 'di ba? So, ito yung ginamit ko na fastener para dun sa gilid ng wall ko, no. Gumawa ako ng ron, nagkabit ako ng L bracket. Ito yung ginamit ko pang Ito may kasama ng screw to. So, ito na lang bibilin ko. Ilang piraso to? 25 pieces. Okay. I think matibay-tibay na to. Imagine mga dre ito lang yung binili ko magkano na? 500 pesos na. Halos. 'Di ba? Mahal din eh, 'di ba? Mahal din talaga rito. Buti na lang dollar din yung kinikita natin. Kung peso, di wala na. Imagine, 'di ba? Bibili akong pangpapaitan. Wala na kaming bawang. Ang bawang ay 159. So, anuhin natin. Na-distract ako dun sa biglang tumingin sa akin eh. Bili naman akong ngayon, pang-asim. Nagbablog ako mga dre, nakabaligtad yung camera ko. Yung likod yung ginagamit ko. May nakasalubong ako. Tumatawa siya kasi nakikita niya nga yung screen ng cellphone ko. So, binaligtad niya. Sabi niya, gamitin ko daw yung harap na camera. Sabi ko, hindi. Kasi kako, mas malinaw yung resolution nung likod na camera kaysa sa harap. Kaya nakabaligtad. Yun. Sana ba yung pang-asim nila? Sunod is... Ay, hindi pala. Kukunin ko na dapat mga dre, no? Hindi pala sisig. Ano pala? Ano nga yun? Nakalimutan ko pa. Papaitan. Wala yata Anyway, kahit wala tayong pampaitan na nabili, bibili na ako ng lahok mga dreno. Kasi baka meron pa sa bahay eh. Kung wala, edi hindi na.
titingnan ko kung magkano yung magagastos ko sa grocery sa loob ng isang linggo. Kaya pag-iipon ako ng video para sa grocery. Ito yung ginagamit namin sa papaitan mga dreno. Jarret. Meron na akong isa at ito ay nagkakahalaga ng $13.14. Next, ito lang yung ginagamit namin sa papaitan mga dreno. 3 ingredients lang. Ang sunod ay honeycomb tripe. Tama ba? Yan ba yung binibili namin? Ito honeycomb tripe mga dreno. Kasi meron din dito eh. Honeycomb, ganun din. Pero ito yung isa mga dreno, yung tendon. Yan, ito ang ginagamit din namin yan. So, ito naman is $7. Ito, honeycomb mga dreno. Bahala na, basta yan ang bibiling ko. Hindi ko alam kung yun yung ginagamit namin. Hindi na ako kumukuha ng basket kasi nga, para hindi na ako makapamili ng madami. So, ito lang yung gagawin namin papaitan. Dagdag ko na rin pala to mga dreno para gumawa ako ng man tawag yan. Yung beef and yan, watermelon. Bitter gourd pala. So, magkano pinamili natin mga dre? $37.80. Yan ang unang gastos sa grocery natin ngayong araw ng Miyerkules. At gagawin ko to sa loob ng isang linggo para makita ko rin mga dre kung magkano ba yung nagagastos ko sa grocery ko. Kasi nga, hindi ko talaga namomonitor kung magkano. Wala akong budget para sa pag-grocery. So, I think magandang paraan na rin to para malaman ko kung magkano yung nauubos ko sa pag-grocery sa loob ng isang linggo. Maganda sana sa bahay ito mga dre, no? May sabitan ka ng coat tsaka lalagyan ka ng sapatos. Kaya lang nung tinignan ko yung presyo is $199. Dati pa siyang $299, $260, $200. Wala stick kayo, 4 cents na lang. Naggugulo pa kayo sa compute. May ganun pa. Tumitingin ako ng ng mga maliliit na cabinet na pwedeng mailagay sa kwarto. Ito pala, mahal naman ng Kotrac na to. Kotrac ba tawag? Oh, Kotrac nga mga dre, no? 76. Gawa ka na lang kahoy, di ba? Ito, 49, 3 shelf organizer. 49. Samantalang meron ako nakita kanina rito na mas madami, pero lang, mura lang. Ibang nasa ibang section pala ako. Mahal ang mga dre, no? Yung mga ganyang simpleng gamit ba sa bahay, may kamahalan, pero tapon lang sila ng tapon, especially pag maglilipat ng bahay. Eto, to, stackable. 62. Divided organizer. Ano ang ilalagay mo niyan? Range placard. Ito yung nakita kong isa. Ayan siya. Siyam yung niya. Pagkatapos, ayun, 59 lang siya. Dati siyang 99. Dati siyang 100. Ngayon, 60 na lang. Wala, stick na yan. 1 cents lang yun. Ang lilito pa diba? Ang kulit Ito mas, ang laki naman na ito, diba? Itong isa na itong puti. Ayun, $90, no? Ganito siya. Maraming, mga gamit na mabibili, no? Yung mga shelves ba? May kamahalan din lang. Tsaka yung ganyang klase. Yan hindi mo pwedeng igalaw-galaw. Pag sinet up mo siya mga dre, pag nabuo mo na siya, doon mo na siya ilalagay sa isang sulok. Huwag mo na siya ilipat-lipat. Kasi baka masira na siya. Ganun karaniwan yung IKEA mga dre, no? Kumbaga, huwag mo siya masyadong ililipat-lipat kasi nga may tendency lumuwag yung mga pinagtornilyuhan. Alam niyo naman yan, parang puzzle lang Pero na lang kung lagyan mo ng reinforcement kahit papano ng mga bracket, yung kahit paano titibay siya. Andre, kakauwi ko lang galing sa trabaho at school break. Nako po, ito yung pinakamatagal kong inaantay mga Andre, no?
Pakakapahinga na. Pupunta ako dito sa ano, sa Morena para bumili ng siomai at fried chicken. Ba? Kala ko may entrance na rin dun eh. Kaya pala kung anong meron sila mga dre, no? Anyway, nagbayad ako ng parking pala. Bumili akong ano, 4 na fried chicken tsaka 2 pork barbecue. Nako po. Tinatamad na kasi ako magluto mga dre, no? Medyo pagod ngayong araw na to. Marami kaming ginawa. Pero okay lang kasi nga last day of work mga dre, no? Pahinga kami ng 2 weeks. Technically 2 weeks. Kaya diba? Okay lang kahit mapagod ngayon. Uwi muna para makakain na mga dre, no? Kahapon mga dre, ganito yung nangyari. Kagabi pala, kagabi, no? May in-upload akong video na kung saan mali yung ano mali yung intindi ko doon sa nag-tip sa akin mga dre, no? Tungkol sa fuel injector cleaner. Kasi akala ko ginagamit nila sa ano, sa mga eroplano. Hindi pala, kumbaga ginagamit nila ng tropa niya sa mga sasakyan nila sa panglinis ng fuel injector nila mga dre, no? Kaya nung na-upload ko, medyo marami na rin nakapanood, no? Nasa 400 na. I-take down ko mga dre, no? Pasensya na kayo ha. Hindi ano yun, kumbaga mali lang ako ng info, hindi ko rin nilinaw mga dre, no? Talagang ako talaga yung may pagkukulang sa bagay na yon. Kaya inalis ko na lang. Pero ganun pa man, kung interesado kayo mga dre, no, sa fuel injector cleaner, ang tawag sa kanya ay C-foam. Ang sistema kasi ganito mga dre, no? Kumbaga a few months ago, nagka-problema ako sa fuel injector na kung saan kinailangan kong magpapalit ng fuel injector na inabot ng mahigit 1,000 Canadian dollar. So, ang sabi sa akin ng mekaniko, mas maganda kung ang gagamitin mo is yung high octane na lang kaysa nangangamba ka sa susunod na baka masira uli yung fuel injector mo. So, ang ginagawa ko ngayon is high octane yung ginagamit ko mga dre, no? Alam ko naman na yung high octane is para sa mga performance car. Pero regardless, dahil nga sabi nilang mas maganda yung high octane, dahil nga merong mga additives daw yun nakakatulong na malinis yung fuel injector mo, ayun yung ginagamit ko. So, ang nangyayari mga dre, no, kung magpapakarga ako ng 30 liters sa isang kargahan, parang nagbabayad ako ng ano, $10 more kumpara sa kung ang ipapakarga ko ay regular gas. Ngayon, nalaman nga ng tropa yung ginagawa kong pagpapakarga ng gas, yung paggamit ko ng high octane. Kaya sabi niya, kuya, baka gusto mong makatipid sa gas, so ito na lang yung gawin mo. Magkarga ka ng regular gas, tapos every 6 months, pwede kang gumamit nitong fuel injector cleaner. Para nang sa ganun, kahit pa paano malinis yung fuel injector mo. Ayun daw yung ginagamit nila sa sasakyan nila, na akala ko sa eroplano. Kasi nga ano siya mga deno, aircraft mechanic. Sa mga sasakyan pala nila. Actually sinubukan ko ng one time mga dre, no? Nung may problema pa ako sa fuel injector, nung barado na siya, gumamit ako ng cleaner 2 beses. Hindi naman na nasolusyonan kasi nga siguro masyado nang makapal yung dumi ng fuel injector ko. Pero ngayon ganun yung gagawin ko mga dre, no? Magkakarga ako ng regular gas, tapos gagamitan ko na lang ng fuel injector every 6 months mga dre, no? Para somehow, alam nyo yun, parang ano rin, preventive ba? Hopefully makatulong talaga, no? Kasi nga, imagine mga dre, no? Katulad ng isang araw, nagpakarga ako ng gas. So, yun nga, nakita ko na nasa more or less $10 mga dre yung extra na binabayaran ko sa pagpapakarga ng high octane. So, kung $10, tapos sa 2 beses ako magpakarga sa isang buwan, so $20. Times 12, so $240 excess, mga $240 na extrang gastos para sa ano, para sa gasolina yung nagagastos ko kung magpapatuloy ako sa paggamit ng high octane o yung 94 mga dre, no? Kasi 94 ginagamit ko, kung meron minsan 92. Ayun ang gagawin ko na lang, maglilinis na lang ako ng ano, ng fuel injector. O nga pala, may nakita ko kaninang ano mga dre, no? Canada Post na truck. Kasi po sa hindi nakakaalam, nag-strike po yung Canada Post ng mahigit 4 na linggo.
Napakatagal po, kaya mula nag-strike sila hanggang ngayon, wala pa kaming natatanggap ng mga sulat. Ang dami ng delay na sulat. Pero I think na magitan yung gobyerno para bumalik lang sila sa trabaho, mga dre, no? At titingnan ko kayo kung dumating na ba yung mga sulat ko. Malamig ngayon, mga dre. -12 yata eh. Ang sakit na ng kamay ko. Okay, mga dre, mamaya ulit, makachicha muna. Tingnan ko na nga kung may sulat. Ito nga mailbox namin, mga dre, no? Wala pa rin. Sinusort pa siguro nila. Wala nga kandaduhan yung mailbox ko, mga dre, no? Eto, hindi na pinagawa ng may-ari. Kasi nga, wala pang mga 1 linggo o 2 linggo na ipapagawa. Meron na nagbabaklas, mga dre, no? Kasi ano to eh, kumbaga parang jukebox to eh. Coins ang iuhulog mo. Maraming magnanakaw dito, mga dre, no? Yan, didistrongkahin nila, kinukuha yung pera. Kung hindi nila makuha yung bagahe mo, ay yung mga package mo galing Amazon, yan ang titirahin nila, mga dre, no? Ilang ulit lang ginawa yan. Ayaw niyang paano eh, palagyan ng lock yung pinto. Dapat may lock yung unang pinto, mga dre, no? Para ang nakakapasok lang sana rito is yung mga nakatira rito. Pero dahil ayaw niya ipagawa yung pinto, ayun ang nangyayari, di ba? Nananakaw yung ano niya, yung pera niya sa washing machine tsaka dryer. May dumating na palang sulat, mga dre, no? Kauna-unahang sulat na i-deliver nila galing kay Election Quebec. Di ba? Ito na yung inuna nila, mga dre, no? Namagitan lang, mga dre, no, yung federal government. Kaya balik trabaho na ang mga Canada Post worker, mga dre, no? Kung hindi na magitan, baka hindi pa sila nagkasundo. Ngayon, anong sabi rito sa ano na to, sa election na to, mga dre, no? Je vote au Quebec. Anong information? Okay. Pransi lahat, mga dre. Pransi lahat. Okay. No. Wala, mga dre. Wala akong magagawa. Pransi lahat to. So, kailangan ko pang picturean to ng pang-translate ko para mabasa ko lang po. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay. Pakita ko lang sa inyo ngayon, mga dre, ang aking niluto. This is my masterpiece. Yan, oh. Ilawan natin para mas maliwanag. Nako po, inang. Yan ang aking mushroom and onions. Galing po kila Ate Wanil. Sila yung nagsabi sa akin na ganyan ang lutuin ko. Tapos ito po ang ating beef. Nako po, inang. Diba? Sangka pa. Walas tek. Para ding restaurant, diba? At kung hindi ka pa kontento dyan, ito ang pambato, mga dre, no? Iyan, no? Nako po, inang. Papaitan. Papaitang Canada. Tapos ang laban, mga dre, di ba? Kanin.